Makalipas yung 2 linggong pagre-restore ko dito sa binubuo kong Yamaha RXT, napagbati ko na nga pala yung makina at saka batalya. Yung halos wala na talagang buhay na motor noon, malapit na ulit sumigla ngayon. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko sa pagre-restore nitong nabili kong napabayaan na Yamaha RXT. Bali, ito na nga pala yung day 9 ng Oplan Papogi nito ni Project Brusco. Dahil nga nakuha ko na rin lahat ng metal parts na pinapowder coat natin, literal na pwede na talaga tong itayo. Bali, ngayong araw nga pala, nagsimula nga pala ako sa paglalagay ng front shock nito. Plano ko na rin kasi may kabit yung gulong sa harapan. Kaya nung sakto na nga pala yung pagkaka-adjust ko, saka ako hinigpitan yung tornilyo ng front shock, tapos ikinabit ko na nga rin pala tong nilalagyan ng headlight. Dahil limitado na lang din yung nagbebenta ng brand new parts nito, lalo na yung original, kaya restoration na lang yung ginawa ko rito kay Project Brusco. Pero para mas presentable lahat ng metal parts nito, halos pinapowder coat nga pala natin lahat. Buti na lang malupit talaga yung pagkakatirada rito ng AB Custom powder coating, kaya halos brand new parts pa rin yung ikakabit natin. Bali, nilagyan ko muna ng grasa tong kinakabitan ng preno para siguradong smooth yung pagbuka. Bali, yung lumang brake shoe pa nga pala yung ginamit ko dito dahil makapal pa naman, pwede pang gamitin. Medyo may part lang talaga na kinalawang dahil nilinis nga pala natin to noong isang araw, nalimutan kong tuyuin maigi. Kaya sinalpa ko na nga pala tong gulong, tapos ikinabit ko na nga pala tong front axle. Dahil wala nga pala akong 27 na sa kaya hindi ko natanggal tong lock na engine sprocket. Buti na lang nakabili na tayo, kaya mababaklas ko na rin to. Medyo matatalas na rin yung ngipin ng nakakabit dito, kaya pinalitan natin ng bago. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakasalpak, ikinabit ko na rin yung lock, pati yung yero sinalpa ko na rin. Dahil naka-neutral nga pala to nung binaklas ko yung cambio, kaya kinailangan ko muna ng liabe, saka ako ginamitan ng impact. At para siguradong hindi lumuwag tong nut ng sprocket, bagya ako nga palang pinukpok yung yero para mag-lock siya dito sa gilid. Bali, isa nga pala to sa mga pinapowder coat natin. Ito namang cover ng magneto, kaya tinanggal ko na nga pala sa plastic para hindi na ito madumihan. Bali, bumili na nga rin pala tayo ng bagong tornilyo nitong crankcase cover para siguradong halos branyo lalo kapag natapos na. Kaya inuna ko nga pala lagyan ng tornilyo dito naman sa may bilog na Yamaha. Kaya pagkatapos ko nga pala higpitan ng maigi, pinwesto ko na nga pala dito sa magneto side para literal na maikabit na rin natin. Pinalapat ko lang yung pagkakapasok ng dowel sa loob, tapos kinabit ko na nga rin pala itong mga binili natin kanina na bagong tornilyo. Halos tsambahan lang talaga makabili ng pyesa nito. Ultimo yung mga maliliit na detalye kagaya nito, medyo pahirapan din talaga. At para literal na halos maging itsurang brand new tong crankcase, binili nga pala natin to ng mga kasa release na sticker. Sa magkabilang side kasi nitong crankcase cover, meron yung nakalagay na Yamaha. Ito yung ilalagay natin ngayon. At para tuluyang mapagbati na nga pala natin yung batalya, pati itong makina, ikinabit ko na nga pala tong head cover para isang salpakan na lang sa loob. Dahil halos 2 linggo sila magkahiwalay, siguradong na-miss na nila yung isa't isa. Medyo pinasakit din ito yung ulo ko dahil nagkahiwalay-hiwalay kasi yung mga tornilyo nito. Tapos nung sinukuan ko na hanapin, saka nagpakita sa akin, parang nantitrip lang talaga. Kaya nang nasalpak na nga pala natin lahat, saka ako nga pala hinigpitan isa-isa. Binilihan ko na nga rin pala to ng spark plug kahit na medyo mahirap hanapin, buti na lang nakabili tayo ng sakto dito. At sa wakas, moment of truth, napagbati na nga pala natin literal tong makina at saka batalya kasi na-miss na nila isa't isa. Yung akala ko hindi na ako dodoble trabaho, nagkakamali pala ako. Hindi ko kasi may kakabit tong kadena dahil kinabit ko na yung cover. Kaya no choice tayo, baklas ulit tayo para lang maikabit tong kadena dito sa engine sprocket. Buti na lang hindi naman to ganun kahirap baklasin, kaya hindi kakain ng oras, kaya walang problema. Medyo marami pa nga pala tayo isasalpak na pyesa dito, pero dahil hinapon na tayo, itutuloy uli natin pagbubuo dito sa susunod na araw. Kaya kung gusto nyo rin makita yung magiging transformation nito, kita-kits tayo sa susunod na video. Marami pa tayo isasalpak na pyesa rito. Tingin ko wala pa to sa kalahati, kaya abangan nyo yung mga susunod na ilalabas natin na video. And ayun nga pala, bago natin tuluyang tapusin tong day 9 nito ni Project Brusco, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na Wave Alpha at saka Wave 125S sa mga gustong magkaroon ng tsansa na maging bagong amo nun. Basic lang, check mo lang dito sa baba kung paano. Alright, yun nga, sa mga gustong humabol para maging bagong amo ng dalawang alaga ko, napaka basic lang. I-download nyo lang tong Diamond Game, tapos kung bago lang kayo dito ay i-click mo lang tong register dito. Tapos basic details lang na may ilalagay mo dyan, itong mobile number mo, new password, tsaka verification code. So after mo makagawa ng account, dito ka naman papasok sa login. So after nyo nga pala mag-register, ito na yung makikita nyo ang homepage nitong Diamond Game. Pero bago natin to simulan, disclaimer, itong laro na to ay bawal na bawal sa minor at libangan lang yung mga kaipon-ipunan nyo, wag na wag nyo nang ilalagay dito. Right? So ayan, kung naghanap kayo ng paglilibangan, ayan, napakarami nyong pwedeng laruin dito sa Diamond Game. Legit to, legit na paying game to. Tapos sa mga gusto mag-recharge dito, click mo lang to wallet. Tapos dito ka pipili kung magkano yung gusto mong ilagay. Then yun nga, kapag may pondo ka na, pwede ka na maglaro. At ito yung madalas na nilalaro ko rito.
itong Dragon versus Tiger. Check natin kung buenos tayo ngayong araw. Basic lang naman maglibang dito. Pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyo itaya. Pwedeng pa barya-barya, 5 piso, 20, 150. Tapos syempre, kung ano yung mas mataas na baraha, yun yung mananalo. Kagaya nito, G's sa Tiger. Kaya lahat ng tumaya sa Tiger panalo. Dito papasok sa coins nyan kapag panalo kayo. So subok tayo ng barya dahil libangan lang naman natin to. Yan, kahit 5 piso lang pwede na dito sa Tiger uli. So yan, real time naman yan, makikita nyo yung mga tinataya nila. Kapag tayo naman lumabas, balik puhunan lang yan kasi babalik dito sa coins nyo. So yan na, check natin kung buenas. Baka maging 10 yung ating 5 piso. Kaya lang, better luck next time. So mas mataas yung king, kaya talo tayo ng 5 piso. So ganun talaga, paswertihan lang to. Tapos kung medyo buenas nga pala kayo ngayong araw at malaki-laki na yung tinama nyo, syempre pinakamaganda dyan ay yaut mo na, pindutin mo lang tong withdraw, tapos lagay mo lang dyan kung magkano yung gusto mong yaut dito sa laro. Matik yan, papasok sa Gcash mo yan. So ulitin ko, atong laro na to ay libangan lang at bawal na bawal sa minor. Sa lahat na nag-register dito, lapag nyo lang sa baba yung SS nyo, tapos abang lang kayo, malay nyo, kayo yung benas na maging amo ni Project Kalikasan tsaka ni Project Bilog. Right?